Hello mga moms, for today's video, eto nga ang pang-apat na araw ni Gasi. Wow. Yes po, hindi na nga ako nakapag-video dyan nung pag-alis namin sa bahay. At tulad din ulit ng sabi ko sa inyo, itong anak ko, laging nilalabas niya yung kanyang mga gamit sa bag pag nandito na sa school. Hinintay ko lang siya dyan na may balik niya yung mga gamit niya, tapos iniwan ko na siya dyan. At eto na nga siya, nakaupo na siya na maayos at nakaharap kay teacher. Iniwan ko na rin siya dyan dahil nga magpe-pray na sila. Sa oras na to, nandito na ako sa bintana kaya ganyan rugo yung aking video. Pasensya na kung hindi magaanong maliwanag dyan. Dahil nga matigas yung ulo ko, binuksan ko ng konting-konti lang yung bintana. Yung sakto lang na makapasok yung cellphone at kamay ko. Hindi nga nakatutok dyan yung cellphone ko kay Gasi dahil nga nasa bintana yung aking kamay. Tapos nung naiharap ko nga kay teacher at kay Gasi, pero nandoon pala sa likod ng classmate niya, si Gasi. Si Gasi kasi ang pinakamaliit at pinakabata sa mga estudyante ni teacher. Syempre, hindi rin mawawala talaga yung mga parents, o diba? Nandito na naman kami. Charis! Lagi silang kasama. Eto nga, bumalik na naman tayo kay Gasi, oh. Tignan nyo, nakikinig ng maayos sa discussion ni teacher. Sakto pa naman na si teacher nandoon sa harap ni Gasi. Doon siya nagdi-discuss ngayon. Kaya nakabaling ang atensyon ni Gasi kay teacher. Buti na lang. Lagi ko nga doon sa pwesto nilalagay si Gasi para nga ma-videohan ko ng maayos. Pasensya na ulit kung medyo malabo yung aking video dahil nga nakasara yung bintana dyan. Potaruguma parents needed tanakan teacher. Lagi ang makabus ni ngawang. Charis! Sa part na to, akala ko rugo, hindi na siya iiyak. Tignan nyo naman, nasa labas na naman siya. Umiyak kasi siya dyan dahil yung classmate niya bigla niyang binagsak yung mesa. Kaya ayan, siya yung nagulat. Maayos-ayos pa man din siya noong mga panahon na yan. Kaya akala ko hindi siya iiyak. Pagkatapos ko nga siyang mapatahan sa pag-iyak, eto nga, nagdi-discuss sila. At si Gasi na yun tinawag para sa recitation. Nasa letter G na kasi sila. Kung matagal na kayo nanonood sa mga vlog ko, si Gasi alam na lahat ng mga letters. Pero hindi pa siya marunong magbasa. Kaya ang ganawa na teacher, tinanong niya kung anong letter lang yon at binasa ni teacher tapos sinunod lang ni Gasi. Na very good siya dahil nga alam niya yung letter at binigyan siya ng star. So syempre, pagkatapos ng discussion at recitation, eto nga't magsi-sit work na sila. O diba, tignan niyo yung anak ko, pag tinawag siya ni teacher, lagi siyang sumusunod at pumupunta dun sa kanyang mesa. Wala pa kasing libro si Gasi kaya ang ginagawa ni teacher, nilalagyan na lang niya yung notebook niya at dinidikitan na lang niya to. Dahil syempre, hindi naman kami nag-start nung nagpasukan kaya wala siyang libro. Buti na lang talaga maraming print out si teacher kaya napapasali si Gasi sa mga seat work. Minsan naman kung nasa libro yung kanilang seat work, dinodrawingan na lang ni teacher yung kanyang notebook. Para nang sa gayon, meron din siyang magawa, diba? Kung nakikita nyo sa part na yan, tinatanong ni teacher kung nasan yung letter G. O diba, na very good na naman siya kay teacher. Going anak ko, ne. Nung nakuha na ni Gasi yung kanyang seat work, syempre, kukulayan na niya yan. Katulad din ng dati, syempre, ang batang malit na to, hindi pa ganun kapantay yung pag-color niya. Kaya ayan, rugo, pagpasensyahan nyo na yung pagko-color niya, hindi rugo pantay-pantay. Hindi man po perfect yung pag-color niya, pero ang importante, tama yung mga sagot niya. Pagkatapos nga niya mag-sit work, eto nga't kumain na sila at nag-recess na ang lahat. Stick O naman po ang kanyang kinakain ngayon. Hindi ko na rin siya napagbabaon ng kanin dyan dahil hindi ko naman siya mapakain ng maayos ng kanin dyan. Dahil nga natututo na siya na ngayon maglaro sa labas. At least yung mga ganyang biskwit nakakain niya habang naglalaro. Pero gayon man, syempre kumakain pa rin naman siya sa bahay bago kami umalis. After nga ng recess time, eto nga't nag-quiz naman sila. Sa part na to, kung bakit nandidiyan si Gasi sa mesa ni teacher dahil nga nag-S na naman. Ganun man, eto nga nakasagot na naman siya. Nagsumpong-sumpong siya dyan dahil naalala rugo niya yung nangyari sa kanya kanina. Kaya nga nandiyan na naman ako sa loob dahil sinamahan ko rugo siya. Ayaw nga niya lumapit kay teacher dyan nung tinawag siya para mag-quiz, pero ayan nga yung ginawa ni teacher para nga makapag-quiz siya. After nga ng quiz nilang lahat, eto nga't pauwi na sila. Ay, thank you Lord, Thursday na po yan at Friday na lang at magda-day off na kami. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.